song tonight, especially the precious Lord. Every ministers, there are times in our lives you don't know where to go, but you need to go through the storm. Just take my hand, precious Lord, through the storm and through the night. We need God to hold our hands. Once again, it is our pleasure for tonight to hear the man of God to deliver to us the word of God. All the way from Alaska, please welcome Pastor James Blackshear with his interpreter, Pastor Rick Casimir. Amen. Put your hands together and give God praise. Hallelujah. Come on, I feel God in this place tonight. Hallelujah. You are welcome to be seated. I want to say right off the bat, right in the very beginning, that at the end of the service tonight, there's going to be a spirit of strength and encouragement that's going to come into here. I feel like there are some ministers and ministers' wives in here tonight that you came to this summit tired and weary and worn. And at the end of this service, the Holy Ghost is going to renew your strength. Hallelujah. Amen. I want to say what an honor it is to be here. I love coming to Mindanao. In our church in Anchorage, Alaska, there are several Filipinos in our congregation. And they sit right up here in the front on the right section. And I call that my VIP section. I tell them that I look like I'm American, but I'm really Filipino. So when I come to Mindanao, I feel like I'm coming home. I feel like God is going to do wonderful things this week. It's not going to be the preaching or the singing or the program. But the supernatural power of Almighty God is going to fall in here. Hallelujah. And we have come here this week on purpose. We have not come for a vacation. We have not come because we are good friends.
tapuan hininhi kung kay gusto na makikita sa atong mga higala. We have not come for your beautiful country, Wala tapuan hininhi aron lang sunungon ama nindot kalanaon dinhi sa Davao. but we have come with a mission and with a purpose from God. At ang mingahi kita kay ang dunay katuyuan ng Diyos sa atong kinabuhi. Because of souls. Kanang tumang sa mga kalagig soon. Because of souls. Tumang sa mga kanang mga hinungdan. That is why we are here. Mani ang hinungdan niya na karon. Hallelujah. I want to say to your bishop, Brother Cesar Pestaño, Gusto kong mag-asulti o muingon ngadto sa atong Superintendente Pastor Pestaño Cesar. God has given him a big vision. Ang Diyos nagahaputang sa iyang kasing-kasing hilamihan kadako nga pananaw. And what tells me that he is a great leader O kini nagkatudlo kagasulti kanako nga siya usa ka bantugang pangulo. is that he did not just keep the vision to himself, Kana tungod kay wala man niya tipiki ang maong paglantaw sa ilang kaugalingon. but he got up and he told you what the vision of God is. Apan siya mitindog ug isugidlan kamo kung unsa kining maong nga pananaw nga gihatag sa Dios diha kaniya. And I want to stand here and proclaim that the vision God gave him shall come to pass. Usa ko niya karon aron ako ideklara nga ang bisyon nga gihatag sa Dios sa inyong superintendente mahitabo kayo kini. It shall come to pass. Kini magahitabo kayo. In the last days, saith God, I will pour out my spirit upon all flesh. Sa kanang puso nga anda na ngayon ang Dios ikabubuko ang akong espiritu sa kanang uno. Hallelujah. Amen. That's not just Bishop Pestaño's vision, that's God's vision. Dili lang kini maigsuon ko mo ay paglanaw ni Bishop Pestaño kundi kini mao ang paglantaw sa Dios. And if God said it, it shall come to pass. O kung kini isulti sa Dios kini magakatuman kayo. The promises of God are yea and amen. Ang basahan sa Dios oo kung kini magakahitabo. Hallelujah. That's not just a man-made vision, that's a promise from God. Kay dili lamang kini muna sa unang sa tao at ang saan kini sa Dios igsoon. Hallelujah. So we are going to leave here this week believing the promises of God. Usa kung kita magapamuli na karoon, di ka niining mao kakatiguman, magadala kita sa pagsalig sa mga saad sa Dios. And when you go back to your towns and your villages, O kung kamo pauli na sa inyong tagsa-tagsa ka mga dati, you are all going to be a part of the vision that God has given our leader. mahimo na kamo kakapante niining mao paglantaw pananaw nga gihatag sa Dios sa inyong leader. And it shall come to pass in Mindanao. O kini magakahitabo dinhi sa Mindanao. It shall come to pass in Manila. O kini mahitabo dito sa Manila. It shall come to pass in Cebu. O dito sa Cebu kini magakahitabo manusa. There shall be a great revival in the Philippines. Usa ka ako nga revival na mahitabo sa tinuod Pilipinas. If you believe that, stand to your feet and give God Kung praise. ikaw nagatuon na tumindog ka karon ka, himayang Diyos igsoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes. Glory to God, glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. So we're going to have a wonderful week. Busa kita mag-alagad karon si manahaw sa kamatahong kinis manaalang kanato. Thank you for allowing Pastor Haney and I to come one more year. Salamat kay inyo sa kami si Pastor hindi pabalik na usap din hingsoon. Hallelujah. Amen. It's a thrill to have my son Jude and my son-in-law Dylan. O kaya tingin makapalipay kayo nga niining maong nga biyahe na mo kaubadan mo ang akong anak o kang akong umagan.
God is going to do supernatural things in our children. O ako nagatuo nga din ang Diyos magahimo mga dagko mga butang sa ato mga kabataan mga pastor. It's the will of God for your kids to be on fire for God. Kaya ang kabubuton sa Diyos mao nga ang ato mga anak magkalayo usab sila diha sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Amen. Let me just prophesy a little bit right now. Gusto kong magahimo mga propesya karon. There's some pastors' kids that are going to receive a call to preach this week. O gani ako nagapropesya nga dunay mga anak sa mga pastor karon nga dinhi magadawat kamo og tawag alang sa pagpagwali. There's some pastors' kids that are going to receive a call to be missionaries this week. Adunay mga anak sa mga pastor dinhi kaning simanaha magadawat kamo sa tawag sa pagkamisyonaryo. Amen. Hallelujah. Amen. You can be seated. Praise the Lord. Magalingkod na ang tanan ng suman. So good to be with my wonderful translator friend. Og nga kahong kayo, maay kay mga igsoon ko nagkauban na po bigay sa babaw ba? Is he saying what I told him to say? I do not want to have to fire him on the first night. And Pastor Mario Pestano, we love you so much, sir. Pastor Mario, salamat. Gimahal ko kayo. Gimahal ka naman kayo. Many years ago, when we first started talking about this meeting, Pastor Mario Pestano was all in. He was 100%, and he is the one that's making this happen. Sa niya itong mga linabay ng mga katuigan samtang nag-hiskot kami ini ni Pastor Mario, excited kayo si Pastor Mario. Siya ito ay hinungdan niya ng nakatan ini mo, nakahimutan ini mo katiguman. Amen. Thank you. And to Brother Dean Carl, where is he? He's done so much work. Let's thank him. Ang pasalamatan si Brother Dean. Nasa man siya. Kung sila malagpagan ng sulgo mo ay nag-organisan ng ininganan ninyo. Brother David Pestano, our youth president, thank you for putting the PK retreat together. O nga itong youth president Mike Soonko, hallelujah. Salamat kayo sa paghimo sa minimong katiguman sa mga anak sa pastor. Amen. Now I want to talk to you about what I feel in my spirit. O nga diin, ako gusto mag-exulti kaninyo sumala sa akong ibati nga diin ibutan sa Espiritu Santo. I have the last several years been traveling to different countries and to different districts in the United States. O nga diin gabay mapipila na ka mga katuigan ako nagapanaw nagabiyahe ka to sa nagalain-lain ng mga distrito sa United Methodist Church of America. And I have been able to do many ministers sessions and ministers retreats. O gani ako nagahimo na sa daghan na kaayo nga mga katiguman ug mga pagtudlo ngadto sa mga kapastoran. In the United States, I've been able to minister in many district conferences. O ganito sa Estados Unidos usab ako nagahimo na sa pagwali ngadto sa nakadaian nga mga district conferences. And I have seen some things in most all of those conferences that are common. Nga diin ako usab akong nakita na obserbahan ganin detong tanan mga klase sa mga konferensya tunay usa ka butang na nagakahitabo sa sama na gayon. So I want to talk to you about those things tonight. Gusto ko mag-exulti kaninyo mahitungod ni anang mga butang karong gabihon. I feel it is the will of God that the body of Christ be edified tonight. Akong gibati ang kabubuton sa Diyos mao nga ang lawas ni Kristo ang iglesia mahimayat karon niining maong kagabihon. We are living in the last days. Kaya kita nakapuyon aniya kita karon ini katapusan mga adlaw. And the work of the ministry is as difficult as it has ever been before. O nga diin ang buluhaton sa pagpananyaw igsuon ko nagakalisod nga diin wala pa kayo sukan mahitabo. The Bible says that in the last days that the enemy is going to intensify its work. Kaya ang Biblia nagaingon kasi katapusan mga adlaw pakusgan sa kaaway ang iyang mga buhat. And I see that in many places that I go when I look at the ministry of the church. O ganin ako kining nakita sa bisan asa ko nagangadto nga kini nagakahitabo diha sa mga kasimbahanan. And so I'm going to minister to the ministry tonight. Busa ako karon magawali alang sa mga magwawali karon ini gabion. This is a
is going to edify you. O nga ang Dios karon magigsulti kaninyo o ang Dios panalangin kaninyo. A lot of you have come to this summit tired in your spirit. Nasayod ko nga daghan kaninyo ani karon nagatambong na diin kapoy na diha sa espiritu. Many of you have come discouraged in your heart. Siguro daghan usab kanato dinhi ang mga discouraged na kayo ang mga kasing-kasing. You have not fallen into sin, but you have just become tired in the ministry. Wala din nagpasabot nga kamo nakahimo na og kasalanan apan nagpasabot lang nga kamo kapoy na sa pagpamuhat. Everywhere I go in the ministry, I see tiredness and weariness and loneliness. Bisan asa ko mong ato akong nakita nga din adda kanunay ang kakapoy, ang kalaay, ang kapuol. And that is not the will of God. O nga kana dili maoy kabubuton sa Dios. And God is going to perform a healing in the ministry tonight. O kanunay nga himuna ang Dios mag-aayaw niya ng tanan. Hallelujah. Hallelujah. I want to remind every pastor in this room tonight. Gusto na kong mapahinumduman ang matag pastor kanong kabihuna. Every preacher and preacher's wife. Matag magwawaling dinhi o mga asawa sa mga magwawaling. Every minister and minister's wife. O ang mga ministro, ang tanang mga ministro o mga asawa sa mga ministro. I want to tell you tonight very strongly, you are the voice of God in your city. Ako kamong pahinumduman nga kamo mao ang tingog sa Dios diha sa inyong mga dapit. I want to tell you that you are the will of God for your city. Suginglan ko ikaw nga ikaw ang kabubuton sa Dios diha sa inyong lugar. I want to tell you it's not the will of God for you to quit. Ang suginglan ko ikaw nga dili kabubuton sa Dios kamuhulog umuundan ka. It's not the will of God for you to do something else. Dili kabubuton sa Dios nga inay nga magministeryo ka magbuhat kag laing mga buluhaton. I know that you're tired. Nasayod kong ikapoy ka na. I know that you are weary. Nasayod kong nga ikaw ikapoy na. But you are the only hope for your city. Abang ikaw kayon ko'y paglaom bukod paglaom sa imong dapit. The message that you preach is the only hope for your city. Kaya ang mensahe nga atong ikaninsay mo ulan ang bukod paglaom sa imong dapit. If you are not there preaching, then your city has no hope. Kaya kung muundan ka sa pagwali, ang imong lugar wala na ipaglaom. Hallelujah! And the devil is working overtime to discourage every man and woman of God. Suginglan ko ikaw nga ang kaaway managapaningkamot o kabuhat sa kanang panahon aron ma-discourage ka. But greater is he that is in us than he that is in the world. Kapag mas ako siya nga niya sa sunod na ito kay kanya nga sa kawas sa kalimutan. Hallelujah. Greater is he that is in us Dako siya nga niya sa sunod na ito than he that is in the world. kay kanya nga sa kalimutan. Yes! I want to speak to you very clearly, man of God. Gusto na akong natataw akong isulti kaninyo karon mga alagad sa Diyos. I want to speak to you very clearly, pastor's wife. Mga asawa sa pastor pamating mo kay tataw nga akong kiniisuginon kaninyo. It's not the will of God for you to quit. Dili ka bumuton sa Diyos ka bumundan na mo sa inyong ministry. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Yes! Amen, 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 amen. It seems like the last 2 or 3 times I keep bumping up against this same spirit. Sa magandaghan hindi kayo nagsulto ako naging bato kayo niining mga klase sa Espiritu. And it seems like the Holy Ghost is trying to get something going on in Mindanao. O ganin ako nabati ganin ang malang Espiritu padayon ka nga pamuhat din sa Mindanao. Let me tell you what I think is going on. Sugillan ko kamo kung unsay akong ginahuna na karon nagapanghitabo. I think that hell is afraid of your voice. Akong nakita nga ang impierno nagakulong karon diha atok sa imong tingog.
quiet your voice. Kaya ang impyerno na hibalo nga kung muhulong ka na sa pagsulti. Hell understands that if he can get you discouraged, Nang impyerno na hibalo nga kung ikaw karon mabugnaw. hell understands that if he can get you to stop preaching, Kaya ang impyerno na hibalo nga kung ikaw iyan ang mapaundan sa pagwali. if he can get you to stop praying, Nga diin kung ikaw siya na hibalo nga kung ikaw iyan mahimo sa pagpaundan sa mapag-ampo. if he can get you to stop fasting, Kung mapahulong ka niya sa mga pagpuasa. if he can get you to not believe the vision that our bishop has told us, Kung imahimo na niya nga mapaduha-duha ka sa pagtuo sa vision niya ihatag ka to sa ato sa printingan. then he knows that he will win. Nahibalo na ang yawa mo daog na siya. But he didn't plan on Summit 24. Ano siya mahimo ni atong sabi karon. Yes! Hallelujah! Come on, somebody's going to receive their strength tonight. Somebody's going to receive a brand new anointing tonight. Somebody's going to go back to their community on fire for God. I want to tell you the devil is a liar. Sugitlan mo ka mo nga din ang yawa pagkakon siya. You are a man of God. Ikaw alaga ng tao ka sa Diyos. You are a woman of God. Ikaw ang babae sa Diyos. You have been called. Itawag ka sa Diyos. Nanay tawagin son. You have been chosen. Pinili ka sa Diyos. And the devil is a liar. Sugitlan mo ikaw ang yawa pagkakon kayo. I said the devil is a liar. Uspon ko ang yawa pagkakon. God has called you. Ang Diyos nakasulti kanimo. God has chosen you. Ang Diyos nakapili kanimo. And there's not a devil in hell that can stop you. Walang bisan kinsan demonyo sa impyerno na makapugong kanimo. Makapahulog kanimo. Nagitawag ka sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Himayaan Diyos. Dili makapugong na yawa sa tawag sa Diyos sa atong kinabuhi. Dili siya makapabag sa tawag sa Diyos sa atong kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen, amen. I'm convinced of it. Kumbinsido ko. I'm convinced that your voice is the most important voice in your community. Ako kumbinsido kayo na kanang imong tingog maunay pinaka-importante sa atong kaimong dapit. Your voice is more powerful than the voice of the mayor. Ang imong tingog maigsoon ko mas kamahanan pa na kaysa tingog sa atong mga mayor. Your voice is more powerful than the vice president. Ang imong tingog mas kamahanan pa na kaysa tingog sa Vice President sa Pilipinas. Your voice is more powerful than the president of the Philippines. Mas kamahanan ang imong tingog kaysa tingog sa Presidente sa Pilipinas. Because you are a man of God. Kaya kung hindi ikaw, pinili ikaw ka sa Diyos. You've been called by God. Itawagan ang Diyos mo ay nagtawag kanino. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. That's why the enemy has been fighting some of you. Mao na hinungdan nga nung ang uban kaninyo din gusto buntugon sa yawa. That's why the enemy has not wanted you to come to Summit. Mao na hinungdan nga nung uban kaninyo din gusto sa yawa magabot din sa sawit karon. Because if the enemy can get you to stop, Kaya kung mahimo niya ka sa pagpaundan. then this goes away. Na wala na ning atong himuon igsoon kung nga sa amin, mawala na lang mo undan na lang mo hunong na.
But when you keep preaching, Apan kung magpadayon ka ng pastor sa pagwali, when you keep preaching, kung ikaw magpadayon lang sa mapagtay, when you keep preaching the Word of God, kung mapadayon ka lang iapon sa pagwali sa pulong sa Diyos, this Word is forever settled in heaven. kakini mao nga mga pulong yan sa ungo, nakahinguna na ni dito sa langit. This Word tells me that when I preach the Word, O kakini mao nga pulong ay sunto mao ang atong ginawali. it shall not return void. O kung kini ikawali na dili mo balik ka na itong kawalay, dito ulis ko na. And when I stand in my pulpit on Sunday morning and declare the Word of God, O sa diha, busak sa diha, kung dito kita, dito sa kadupog ito, magkadala sa pulong sa Diyos. all of heaven's angels support you. Ang tibuok langit, may sunko, nakasuporta ka nino. There is not a devil in hell that can stop you. Walang bisan usa ka demonyo sa impyerno na makapugon ka nino. Yes! Hallelujah! Hallelujah! Dahil ka ng Diyos, ikson, glory to God! Amen! Hallelujah! Yes! Let me tell you what it's going to take for 300,000 people to be born again this year. O sugin lang ko kamo ang sunsun sa kinahanglan aron ka diin mahitabo maigsoon ko ang 300,000 ka mga kalag ka diin matao diha sa kinahanglan sa Diyos. Let me tell you what the secret to the vision coming to pass is. Sugin lang ko kamo sa sekreto aron ka diin ang maong pananaon mamakuman. Your voice. Ang sekreto ni ini ang imong tingog. Ang atong tingog. Hallelujah. Yes. You need to stop waiting for some big powerful man of God from America to come to the Philippines. Undangan na ang pagsipag una-una ka mahitabulan na kung tunay mga Amerikano nga gikan sa Amerika mo albi sa Pilipinas ang may magwali. Stop that. Hunungan na nga huna-huna. Your Holy Ghost is just as powerful as my Holy Ghost. Kaya ang imong malang espirituong nanawa, maura sa gihapon kini akong nanawa. Parihas na! Your calling is just as powerful as my calling. Ang tawag ni mo iksuon ko, maura gihapon kagamhanan sa tawagan niya kanako. Your ministry is just as powerful as my ministry. Ang imong pagkapasok ministry nimo, maura sa gihapon kagamhanan sama kanako. Hallelujah! That's the secret. Mauna ang sekreto, mga kaigsuonan. You've got to understand that you're called by God. Sinong kumikinahanan makasabot ka bibutan sa una-una na tinawag ka sa Diyos. You've got to understand that Brother Pastano did not call you. Sinong kumikanunay na dili si Pastor Cesar ang nagtawag kanimo. The UPC of the Philippines did not call you. Dili ang UPC sa Pilipinas mo ay nagtawag kanimo. Brother Mario Pastano did not call you. Dili si Pastor Mario Pistanyo nagtawag kanimo aron mapastor ka. Pastor Haney did not call you. Si Pastor Henry dili mo nagtawag kanimo aron mapastor ka. God called you. Ang Diyos mismo mo ay nagtawag kanimo. I said God Himself called you. Ang Diyos mismo mo ang nagtawag kanimo. I want to tell you something, and I want everybody to listen to what I'm saying. Gusto na kong maminaw ang tanan nini ako'y sulti karon. God has never made a mistake. So kinang pamatig maayo, ang Diyos wala pa yung sukan na sayo. Never. He's never made a mistake. Ang Diyos dili kayo o wala kayo na sayo. Nixon. Thank you, Lord. But some of you have walked into this meeting tonight thinking maybe God made a mistake. Ano ba siguro kaninyo may anhi karon ining maong atong katiguman nga nagpamalandong baga nasayop man siguro ang Ginoo pagtawag nako pagpili nako. God did not make a mistake. Wala masayop ang Diyos igsoon. That's a lie from hell. Kanang maong tinguga bakit na nagikan sa impyerno.
Diyos nagatawag kayo kanino igsoon. God called you on purpose. Ang Diyos nagatawag kanimo dahil sa usa ka katuyuan. One of my favorite chapters in the Bible is Acts chapter 2. Ang akong pinakapaboritong dapit sa Biblia mao ang Buhat Kapitulo 2. Does anybody love Acts chapter 2? Ikaw ba igsoon kong ganahan ba o nahigugma sa Buhat 2? Is this the United Pentecostal Church? O ganihan nato maigsoon ko nakita ang pagkamugna sa Pentecostal ka iglesia. Does anybody love Acts chapter 2 in the Philippines? At hindi sa Pilipinas maigsoon ko kita nahigugma ba sa Buhat Kapitulo 2? Bravo kayo. At the very end of the Acts chapter 2, Sa katapusan sa Buhat Kapitulo 2, the Bible says this: ang maingon ini ang gisulti sa Biblia. such as should be saved. Sumala sa gikinahanglan maluwas. The Lord added to the church such as should be saved. Ngayon ang Diyos nagaduka ngadto sa iglesia sa mga taong luwasonon. You should be in your city. Gikinahanglan magpapiling ka sa inyong dapit. You should be a man of God. Gikinahanglan magpapiling ka nga tao sa Diyos. God called you on purpose. Kaya ang Diyos nakatawag kanimo nga tunay katuyuan. But some of us do not believe that we are called on purpose. Panag-uban ka na ito, murag nagduha-duha ka gitawag ka sa Diyos nga tunay katuyuan. And so that is why I am here tonight Mauna hinungdan nga nung niya ako karong gabiuna. to tell you that you are God's choice. Nga arong sa tindan ikaw, kay nung duman ta ka nga ikaw, mao'y pinili ka sa Diyos. Because of souls, you're God's choice. Tungod ba ang suon ko sa mga kalag, mauna hinungdan pipili ka sa Diyos. Because your city needs revival, you are called by God. Tungod kaya ang atong imong dapit na tinaharang revival, mauna hinungdan gitawag ka sa Diyos. Hallelujah! Amen! Can you imagine what would happen if all of us left here on Friday night believing that? Una-una ako noon sa kahit-kahitabo kong kitang tanan, mugawas mahumani maong nga servisyo mamaulit na maigsuon ko nga nagkalayo diha sa pagtuo sa tawag sa Diyos sa itong ginawag. Hindi naman pagdalang revival na natin. Not just 2 or 3 or 10 or 20, but if all of us went home believing that we are actually called by God. Nga diin lang nagpipinalan ka na ito mo paulit na gatuo igsuon ko kung dinikitang tanan kada usa mo paulit na gatuo gitawag mo sa Diyos alang sa akong dapit. Yes. I'll tell you what would happen. The devils would begin to tremble. The devils would begin to tremble if we walked out of here believing that. Sa diha na din, imo na ang pagkabuhato na gatuo kaniyana, inipauli na to, ang yawa mo kunog siya igsoon sa kanto. We would walk to our pulpits and we would preach differently than we did last Sunday. Kaya umanto ta karong Domingo sa atong simbahan o kumuwali ka, lahi na kayo kay sa atong binalihan nga tumiaging Domingo. We would walk through the streets of our village or our community differently than we did last week. Mula ka ta diha sa atong mga dapit sa baryo na atong may susuga sa mga dapita, lahi na kanya atong pagitan nato. We would cast out devils. Ganining panahon na ato nang hingitlan ang mga kag-espiritu. We would lay hands on the sick and they would recover. Mupandog na ta sa atong mga kamot sa pagmasakiton o maayos sila. We would speak with new tongues. O magsugod na ta sa pagsultik na kalaing-laing mga pinulungan. We would have boldness and we would have authority. Nga doon na tayo kaiso o nga doon na tayo otoridad. Ikson. That's what would happen. Mauna ang hitabo. Ikson. We became convinced that we are called by God. Sa diha na kita magkumbinsin na kita gitawag kayo sa Diyos. Because
because of souls. Kaya tungod sa mga kalaki. That's why I'm here, because of souls. Mao na hinungdan niya ako, kaya tungod sa mga kalaki. That's why Pastor Haney is here, because of souls. Mao na hinungdan si Pastor Haney niya ako din, tungod na sa mga kalaki. That's why Jude and Dylan are here, because of souls. Mao na hinungdan si Jude ug niya nagpagawalan niya din, kaya tungod sa mga kalaki. That's why our churches back home have sacrificed and given money because of souls. Ay hinungdan niya nakasakripisyo ang amo kasi mahalan balik dito sa Amerika kaya tungod sa mga kalakig son. Amen. Hallelujah. Out of 8 billion people. Sa 8 bilyones ka mga tao. 8 billion people. Hula-hula ang kadaghanon. 8 billion ka mga tao. God chose you. Sa 8 billion ka mga tao sa kalibutan karon, ikaw ang yung maging pili sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Let me talk to you just for a minute. Masulti ko ninyo karon maitso pamati ako. God did not call you because you are talented. Pamatik maayo, wala ka gitawag sa Diyos tungod kay nakay abilidad. What wonderful talent we heard up here tonight. Such beautiful singing. Oh, tinuod ka doon na tayo daghang mga talento dinhi, nindot kaayo ang atong inyong mga pag-awit. Some of the best preachers in all of the world are in this audience tonight. Such talent. Adunay daghang mga talento nga na dinhi kay bisan pa gani ang usa o mga maayong mga magwawalay sa tibuok kalibutan ni usab dinhi son. And the Filipino people are beautiful people. O ang mga Pilipino, mga matahong nga mga tao. I looked at that picture that they had on the screen earlier, and it had Brother Mario's picture on the screen. Put that picture back up. Ay, bakit ninyo to atong nakita ang picture din kaganina nga na ang picture hulagway ni Pastor Mario Pestaño pala i-flash ko na to ninyo din. And there was a picture of Bishop Caesar. Look. Oh, naapod ang picture na hulagway ni Pastor Caesar. I don't know what is happening, but I and Pastor Haney look older, but these Filipino men look younger. Naglingkod lang siya kay ngano nga sila mga tigulang ng tanaw pero mga Pilipino bata na yung gihapon. Hallelujah. Dalay ko na Ginoo. Maybe it's in the water. I will drink more water. Basig na siguro sa tubig nga atong giinom din eh. You're beautiful people. You're talented people. Kamo nga mga katawhang Pilipino, doon na mo'y mga talento, doon na mo'y mga abilidad. But that's not why God called you. Aban pamati, dili na ko hinungdan nganong gitawag ka sa Diyos. Hallelujah. But sometimes the devil will start talking into our ear. Kaya usahan ang yawa usugod sa paghumhum sa atong dalunggan. And he'll say, you're not as good looking as Pastor Rick. O dili ka, pati kag naong. Mas wapo ra si Pastor Casimiro. You're not as good as a preacher as all these Pestaño brothers. Kanang imong binalihan na iyaw na kain na sa mga Pestaño. And the devil will start whispering in your ear that you're not enough. Maulong nga hipadayon ang yawa ka din mo, humong sa imo, migdulungog ka, huwag yung kay hinungdan. That you don't have enough talent, you don't have enough money. Nadiin paluma-luma ka, pero huwag kay talento, huwag kay kwarta. That's not why God called you. Tungani, diling na mo hinungdan na gitawag ka sa Diyos. Yes! Yes! Out of 8 billion people, God called you. Kaysa 8 milyones ka mga tao, nakitaan ka pa sa Diyos, sumipili ka niya. Wow! Wow! Pasalamat
chapter number 16 is very powerful. Mateo Kapitulo 16, sinabihan kini ka makusganon o gamhanan. Some people do not think I'm preaching unless I use some scriptures, so I will use some scriptures. Adunay mga tao nga nagtuon nga wag ko magwali kay wala pa ang kumabasa Biblia ko sa mubasa na takaron. We have a Matthew 16 problem in Pentecost. Ang ganyan atong diha sa Mateo Kapitulo 16, mao ni siya. Sa kay kanina. Matthew 16. Pray for Brother Rick in his memory. Mateo Kapitulo 16, tawag ko din ha. Sige, laga. Jesus was meeting with all of his disciples. Niini nga dapat sa kasulatan si Kristo nagkikita sa iyang mga apostoles, disipulo. He said, "Who do men say that I am?" O kasi ang mingon nga to nangutan na kanila, usay yung pagtuon sa may hunahuna sa mga tao, kinsa man kuno ba? He said, "Well, John the Baptist or Elias." Ingon sila nga ikaw kuno si John the Baptist o kahit siya si Elias pa noon. Maybe one of the prophets. Siguro ang uban po nag-iulat, dili propeta na siya. But Jesus said, "Who do you say that I am?" Pero ang Ginoo ingon, okay, mo nagisulti sa mga tao, kamo unsa man po inyong pagtuo, unsa man po? How many know it's important that we know who Jesus is? Nasa iba mo ka-importante kayo nakita kaila kung kinsa gyud si Jesus. That's where the authority comes. Kay diha magsumikan igsoon po ang atong otoridad. That's where the power comes. Kay diha mag-igsoon po magsumikan ang atong kapo. That's why we pray in His name. Mao na hinungdan na kita mo ampo diha sa iyang pangalan. That's why we preach in His name. Mao na hinungdan na kumuwali ka pinaagi sa iyang ngalan. That's why we lay hands on the sick in His name. Kaya mao na hinungdan mag-ampo sa mga sakit tungod sa iyang ngalan. Because that's where the authority comes. Kay diha man magsumikan ang atong otoridad sa iyang pangalan. So you must understand who Christ is. Kung sa kikinahanglan na imo masabtan kung kinsa kayo sa Jesus. The greatest revelation that God has given us is the mighty God in Christ. Ang pinakadakong pinadayagan ikahatag sa Diyos kanato, mao nga ang gamhanan sa Diyos, ang gamhanan Diyos na dayag diha kay Kristo. Amen. Hallelujah. Yes. And so Peter said, "Thou art the Christ, O sa si Pedro mingon, ikaw mao ang Kristo, the Son of the living God." ang anak sa buhay ka Diyos. And Jesus stopped and he said, "You did not get this revelation from Bible school. Ug sa mingon si Kristo nga tukang Pedro, wa na nimo makuha nga pinadayag gikan sa Bible school. But my Father gave you this revelation." Apan nga akong amahan ko ibihatag kanimo ni anay maong pinadayag pagpanabot. You better always value the revelation of who God is. Nagkinahanglan na kita kanunay makasabot kayo sa mga pinadayag ng kinsa kayo sa Jesus. Don't ever undervalue the revelation of who God is. Ayaw kayong pagkatamay o pagkamaya lamang ang pagsabot kung kinsa kayo sa Jesus. Hallelujah. But then Jesus turned it and he said to Simon, O gunya si Kristo nagpadayon og bisulti ngadto kay Pedro. he said, "Thou art Peter, O nga maingon siya, ikaw mao si Pedro. and upon this rock I will build my church." O nga ibabaw nining batuha pagkatukuron ko ang akong iglesia. I can't build the church. I can't build the church. I can't build the church. Dili ko mao'y magtukod sa iglesia. It's God's church. Iyan ay sa Diyos na iglesia. Amen. He said, "Thou or Peter." He was talking to Simon. O kasi ang ingon kanto nga, mingon siya nga ikaw mo si Pedro. O siya nagigsulti nga to kay Simon. He was telling a fisherman, Simon, O ganiin siya nagigsulti sa usa ka mananagat nga kanalan si Simon. that there's getting ready to be a revelation come upon you, Simon. O ganiin mingon siya nga dunay pinadayag kami abot kanimo Simon. There's getting ready to be some authority given to you, Simon. O Simon, adunay pinadayag o otoridad kami abot kanimo
dili madugay. Some Simons are going to come to this home. Gusto na ko ganun na mga Simon nga muduol din sa mga aldaran. You've been trying to do it with talent. Nga diin ba mahimong nga buhaton ni mula pila sa imong talento. You've been trying to do it with man-made skill. Nga di na rin kamot ka niya ng buluhaton pinaagi sa mga pamaagi o sa pamaging tawhanon. But what you need are some keys. Aba nang imong gikinahanglan mao ang Yahweh. And only Peter has the keys to the kingdom. O nga gikinahanglan imong kiniing ang imong gikinahanglan ang Yahweh sa kingharian. Simon will not see 300,000 souls. Si Simon dili may suot ko magkakabig sa 300,000 kamagalag. Simon does not have the faith for 300,000. Kaya si Simon wala siya pagtuon doon ng 300,000 na madala sa Ginoo. Simon cannot figure out how God is going to do that. Kaya si Simon dili makasabot kung saan ka na sa pagkahitabo. But if we can get somebody to get a fresh revelation tonight, Aman kung di ka karoon makadawat sa pagtuon pinadayag ni Gabiona. that you are no longer Simon, Nga dili ka na magpabilin para Simon. but you are now Peter. Nga dili ka karoon Pedro na. You are a man of God. Nga ikaw higala sa Diyos. You're no longer a fisherman. Dili na ka mananagat. Woo! Yes! Yes! Hallelujah! Fishermen cannot build churches. Ang mga mananagat dili makatukod ng mga simbahan. Fishermen cannot cast out devils. Ang mga mananagat dili makahingiling ng mga demonyo. Simon cannot do the supernatural, Kasi si Simon dili makahimo sa makahimulungan mga butang. but Peter can. Apang si Pedro makahimo niya na. I said Peter can. Asukin ko ikaw, ang Pedro makahimo niya na. Let me tell you what Mindanao means. Asukin ko ikaw kung unsa kinahanglan sa Mindanao. Let me tell you what the
If you're a preacher or a preacher's wife and your faith has been a little bit weak, O kung ikaw karon mo sa kapagwawali o asawa ka sa pastor, o kang imong pagtuo nagkakaluya, you've been discouraged in your city, o ikaw na discouraged na diha sa inyong simbahan, you've become convinced that you cannot do it, nga din na nakumbinsi ka na nga dili yung kaibigti mo diha sa simbahan, God's going to heal you tonight. ako magaingon, ayuhon ka sa Diyos karong gabi na. I want you to gather in as close as you can get. Sige, patuol mo din higsoon ko. Bisa na mga asawa sa pastor. Move these chairs back. Come as close as you can get. Sige, patuol ka din ay mga banto ato nag-isibog-sibog dito sa luyo higsoon. We're going to have a Holy Ghost outpour and a renewal tonight. Kaya ang mga espiritu magalihog ka nun na higsoon ko. Ano sa pagpagoo ka na to? God is going to heal some of you tonight. Ang Diyos mag-aayaw ka na to karong gabi na. God is going to renew your faith tonight. Ang Ginoo magpagoo sa imong pagtuo. God's going to renew your anointing tonight. Ang Diyos maghahatag ka nimong pagoo na pagdiho. Karong gabi na. Come on! Woo! Hallelujah! 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 Sige, son! Padayon, son! Tawag ko na to ang pag-uumay soul ko, the fresh anointing of God sa atong ministry. Gikinahanglan na to ang soul ko. O ganun na ito gikinahanglan, sige. Katumubaga na natin, panoon mo ito din soul ko. Hallelujah! Sige, panoon mo din sa unahan. Praise the name of the Lord. Sige. Sige, mga pastor. Mga asawa sa pastor. Mga anak sa pastor. Yan na din hikaron. Nagkinahanglan na sa bagong pagtihog sa Diyos. A fresh anointing of God. Hallelujah. In our lives, in our calling. Hallelujah. Sige, sige, padayon ikson. Sige, padayon mga ikson ko. Tawag ko na po niya sa Ginoo ang bagong ikson ko. Nga paglihog. Hallelujah. Ang bagong ikson ko ay fresh anointing. Hallelujah. Fresh vision ikson ko. Woo! Hallelujah. Come on, sige. Sige. Amen. Padayon ikson. Kaya pastor, mali ang atong panahon aron nga mag-refresh na. Ato niya time ikson. Sa atong mga simbahan, sa LM, sa EMF fellowship ikson ko, sila ang atong sila ang tinabago, sila ang nakadawat sa refreshment. Karon ato ning panahon, nagkinahanglan tagdugan kusog. Hallelujah, nagkinahanglan tag inspirasyon. Karon mao'y panahon ikson. Woo! Oh, Jesus! Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Singing song, padayon. Padayon tayo song, no glory to the name of the Lord. Sige, kung na-discourage ka na, karon mo ay panahon, ayaw pag-uli, nga dili mabago ang imong puso. Kung naluya ka, ayaw pagawas, nga dili mabago ang imong puso. Hallelujah, hallelujah. Yes, yes, yes. Hallelujah. O salamat mga pastors. Okay, so magkatiyok na. Ipangayon ni I want to talk to you just for a minute. ipangayon ni Pastor Blackshear, may isun ko mo may nawag kay doon siya importante isulti ka na to. Ako gihagi ang tanan, may isun ko akong hatagan o pagtagan ang iyang isulti ka nun. I know many of you are praying, but if you can give me your attention for a minute, God is going to do something special here. Nasayot ko nga din ka mo nag-aampo apan hatagi ko gamay panahon na isun ko karon aron inyo kung madunggan o pamatian kaya doon na kung pagkabuhaton ng Diyos. If you are a pastor or a pastor's wife, a minister or a minister's wife, and you have been preached to tonight, I want you to come as close to the front as you can get. Kung ikaw, pastor o asawa sa pastor, kung kini maong waliha, nakakandog ka nimo gusto na kung mamuhanhi ka din sa unahan, din sa planting son mo as close as possible ka na. Pinakadoon yun mo yung suko din. Sige.
asawa sa pastor o pastor ba hinuon igsoon ko? Come as close as you can get. Sige, pagpaduol pa gyud mo mga igsoon ko, paduol pa gyud ta dinhi. Many of you in the Philippines have been to a Holy Ghost crusade, yes? Oo, dasay ko nga kita mga pastor naka-dighan na kamaigsoon ko sa Holy Ghost mga krusada. Yeah. And in our Holy Ghost crusades, we ask for people that want to receive the Holy Ghost to come. O ganiin sa diha nga kita magahimo maigsoon ko sa krusada kanang pagpadasa pagdawat sa mga espiritu atong gida sa giawag ang mga tao nga moduol sila maigsoon ko dito sa ulan tanan. And then usually somebody will give a word of faith and then the Holy Ghost will be poured out. O kasagaran adunay tao nga di mosulti isulti niya ang pulong sa pagtuo ug unya balang espiritu magabot. The Bible says that in the last days, saith God, I will pour out my spirit upon all flesh. O gani ang Biblia ni kaingon niya sa katapusang mga adlaw, ikabubo ko ang akong espiritu sa kanang unod. But that is not only the initial outpouring of the Holy Ghost. Dili kana lang ang maoy pasiuna ng pagbubo sa balang espiritu. I feel this to tell you tonight. Ako ni gibati nga isulti kaninyo karong gamiuna. God wanted me to stop preaching so He can do this right now. Akong gibati nga gipaundan ko sa Dios aron nga diin iyang pabuhat kini karon nitag na. God is going to pour out His Spirit upon all flesh in here tonight. Nga diin gusto sa Dios ibubo ang iyang Espiritu Santo sa kanang unod nga nagdin sa kanang tao nga nagdin karon. Not the spirit of receiving the Holy Ghost like in a Holy Ghost crusade. Dili sama maigsoon ko sa pagdawat sa balang espiritu sa panahon nga diin dunay Holy Ghost crusade. But God is going to pour out a spirit of strength and renewal upon the men and women of God. Apan nga diin karon ang igahatag sa Dios mao espiritu sa pagbago sa kusog ngadto sa mga katawhan o sa mga alagad sa Dios. I would like for our district, our general board members to come, our district presbyters to come on the platform. Atong giawhag ani musani dinhi ang atong mga district presbyters o atong mga kaigsuonan kong mga opisyalis nato. Praise God. I would like for Pastor Haney and Jude and Dylan to come on the platform with me. Gusto lang musaka sila dinhi maigsuon ko iya matuban ang sa praise God. Amen. I need you to come gather as close. We're going to have a Holy Ghost outpouring of strength and renewal and anointing. Okay, salamat sa uban nga naog ginaog kung naapay na din na maigsuon sa pastor pwede pa mo naog din nga dapat ug magpaduol mo maigsuon. And just like we do in a Holy Ghost crusade, we are going to do that, and God is going to pour out His Spirit upon all flesh tonight. Sama naghapon na maigsuon kung ano na Holy Ghost crusade, maupo na pagkabuhaton sa Diyos dinhi karon kay gabubo sa Diyos ang iyang espiritu sa tanan nga dinhi. So just like in a Holy Ghost crusade, we are going to ask God to forgive us for our lack of faith and our doubt. Sama naghapon maigsuon ko sa Holy Ghost crusade atong pagayoon karon niya sa Ginoo nga dinhi atang pasayloon sa atong mga pagduha-duha o sa kakulangon sa atong pagtuo. I want you to ask God to forgive you for not walking in the calling that He has placed on your life. Atong ipagayoon ang pasayloan sa Dios tungod kay usahay nasayop kita o wa kita nagalakaw sa tawag sa Dios kanato sa atong kinabuhi. Let's do that now. Ato lang himuon karon mga igsoon ko. Oh God, forgive me. Hallelujah. Oh God, forgive my lack of faith. Forgive my doubt. Forgive my questioning of the calling of God. Hallelujah. Oh Ginoo, pasaylo ako sa ako Ginoo mga pagduha-duha. Pasaylo ako kanunay mga panahon nga ako kanunay nagpangutana kay kanimo. Hallelujah. Pasaylo ako Ginoo. Hallelujah. Nga akong Ginoo usaya ang imong kawang kanako. Usaya akong kaduha-duha ang imong pagtihog kanako. Pasaylo ako Ginoo niya ng tanan o Diyos. Pasaylo ako kanunay mga panahon yung hula akong mukwit ako sa ministry. Pasaylo ako Ginoo kanunay mga panahon nga mawadaan akong kadasig. Pasaylo ako Ginoo nga usahay mawadaan akong
paglaom na mula mo pa ang akong ministry. Hallelujah! 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 Woo! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Amen, 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 amen. Woo! Hallelujah, 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 hallelujah. Sige, mga pastors. Hallelujah. Tunay mga panahon kinaluya ta. Tunay panahon ng soul ko na mo back out na ka. Tunay mga panahon ng desisyon na tayo unday na ta. Mga yung nagpasaylo sa Diyos niya na. Kagitawag ka sa Diyos ka, tunay katuyuan. Ang katuyuan sa Diyos na makakabit nagmagalag. Katuyuan sa Diyos ka, tunay revival sa itong dapat. Hinongdan kipili ka, hinongdan kitawag ka. Hallelujah! Sige! Sige! Igsoon! Panayon! All right, let me have your attention. Hallelujah! Thank you for pouring out your heart to the Lord. Salamat sa inyong pagbubo, sa inyong kasing-kasing diha sa Ginoo. Let me have your attention for a moment. Sa kadali lang katagi pa ko ninyo po sa pagyong panahon sa pagpapatalikog ka nako. Ato sa pagmatian sa nato siya maigsoon ko sa makadiyog-layog kayo. Salamat kayo. Hallelujah. Just like we do in a Holy Ghost crusade after the repentance. Sama nagihapon sa diha nga kita nagahimo og mga pagpanawag sa palang espiritu sa mga katawhan o sa mga miyembro human sa paghinulsol. I believe after I speak a word of faith that God is going to pour out His spirit of strength and renewal and revelation upon us. Ako nagatuo nga karon sa diha akong isulti ang pulong sa pagtuo ang Dios magabago maghatag kanato karon sa espiritu sa pagbago sa kusog pagbago maigsoon ko sa kasing nato. Hallelujah diha sa Ginoo. I want us to raise our hands toward heaven. Gusto na ko itaas ka nato magaw kana. Hallelujah. And I'm going to speak a word of faith, and at the end of that I'm going to shout hallelujah. O ako magasulti sa pulong sa pagtuo man yan ako singin ko hallelujah. And when I shout hallelujah, I want you to begin to speak in tongues, and the Holy Ghost is going to strengthen you and renew you. O sa dihanga ako magasingin ko hallelujah po ako nga gusto na ako nga kamo magasulti sa nagalain-lain pinulungan ang pagkabago ang kusog igsuon ko ang bagong kusog akong pag-aanyong pagawag. By the authority of the Word of God. Hallelujah. By the authority of the Word of God. Pinagi sa komunidad sa pulong sa Diyos. And by the power in the name Jesus. O pinagi sa gahom sa ngalan ni Jesus. I command the spirit of strength to fall upon you. Akong isugo ang espiritu sa kusog na maramot kaninya. Hallelujah! Sige!
Worship the Lord. Say hallelujah to the King of Kings. Shout unto the Lord with a voice of victory. Shout unto the Lord with a voice of revival. Shout unto the Lord with a voice of power, with a voice of triumph. Hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. This is it. Hallelujah. Mauna na atong pinakakalipay ng mga fellowship. Mauna na atong kalipay niya sa Ginoo. Labaw sa mahandi, labaw sa talento, labaw sa atong abilidad. Ang pagtawag sa Ginoo walay pagka basol or repentance. Hallelujah, hallelujah. Come on. Come on, preachers. Come on, preachers who wives. Hallelujah. Shout. Rejoice in the Lord. And again, I say, rejoice. Blessed be the name. Blessed be the name. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Makausap pa itong palagpakan ng Ginoo ay son. The voice of God speaks to us today. We are His voice. John said, I am the voice crying in the wilderness. John is preparing the way of the Lord. We are the present John the Baptist at this time. The world is in spiritual wilderness. But we are the voice crying in the wilderness. Prepare ye the way of the Lord. In your city, prepare the way of the Lord. In our barangays and towns, you are the voice of God. We are the voice of God. And we will shout and praise the name of Jesus. Hallelujah. Salvation is in the name of Jesus. The power to shake hell is in the name of Jesus. There is no other name under heaven given whereby we must be saved, because the name of Jesus is a name higher than any other name. Hallelujah. They must hear the name of Jesus. But how shall they hear without a preacher? How shall they hear if we don't have the voice of God? Praise God. We are the hope of the world. Amen. To praise the name of Jesus. Usa sa mga pastor na discourage ni kami una. Mura tayo si Elijah. Dalawa sa itong mga langok, mga igsoon. Discourage, luya kaayo. Pero dunay anghel ang ipadala ang Diyos. Nagdala o mainit na tinapay o mabunaw na tubig. Anong ta makamatulong pusog na makapadayon ta sa atong pagpanalangin sa Diyos. Paul said, I magnify my God. Atong ipadako ang akong pagkakinawang niya sa Ginoo. Salamat sa Diyos. We have heard the voice of God for tonight. Let's clap our hands one more time. Kung sa buntag, kahit soon, sabi po na dismiss ang atong mga pastor sa Amerika, Pastor Blackser, o si Pastor Himi, magkalitsyon na ito sa Timurong Buntag. Pagkahapon sa ang atong foreign mission director, Binpats, magatulog ka na ito next soon, o pagkahuman niya, ako na po noy ng mundo. O alang sa mga youth,
officially open na ang imapit ang atong preacher stage, pastor stage. Alas 8 sa buntag, adto na mo sa simbahan nato sa Bangkeruhan, sa DOT or sa United Pentecostal Church Bangkeruhan. Dito na mo. Okay, mag-open ang registration bukas alas 7 ng umaga. No? O kung makasulod mo sa 500 na among target, doon ay hindi assistance na ihatag sa inyo. O salamat sa Diyos sa iyang pagpanalangin ka natong tanan. Mag-bindog datoy ta sa atong kamot ang iyong akong pagpasalamat sa matahong na mga tulong at nagdunggan ng Edson. So akong usbon kung masabuntag, ipupuntag ang atong Pastor Daxel, Pastor Jim. Kung sa atong Faith Pastor State, you will listen to Evangelist Jude Daxel and Evangelist Dylan Morgan. Praise God. At ito sa itong mga kabuhay. So, salamat sa pulong sa pagpahinugod. Ang uban ka na mo, Diyos na naas sa kaluya. Ang uban na naas pag-undang. Ang uban na kabisider na mo talikod. Ang uban na kabisider na hindi na magpadayon. Apan salamat sa mga pulong na among nadunggan. Nga unsa kami hinungdanon ang imong mga alagad na imong gipadagtawan. Kami ang imong boses nga diin pinaagi sa among mga pagwali o pagsangyaw, among ikamantala ang maayong balita. Salamat o Diyos kabisan sa among kaubos. Dili kami mga inila, mga kinahig lamang kami sa kalimutan. Apan salamat God. Kaya mo kaming itagag grasya. Gagihimo mo kaming imong mga alagad o Diyos. Hallelujah! Salamat o Lord sa imong pagtawag ka namo. Salamat o Diyos sa imong gugma o kaluoy. Nabisan sa mga kapakyasan namong nabatunan. Apan nagpapiling kang matinumanon. Nagpadayon ka sa paglikod ka namo. Nagpadayon ka sa pagdasig o Diyos. Musaan tanang himaya o pagpasalamat among ibalik ka na kanimo. O samtang mo pahulay kani o mo pauli sa tagsakawa, dapit sa mong pahulayanan. Kamuni sa kong mahal nga dugo, ihatag ang kalikod kabaskog sa panglawas. Kaugmat sa sayo sa kabuntagon, lain usang panahon na magadawat kami sa mana sa kinabuhi, na maghatag ang kusog, aron na kami magkapadayon sa among pagkatinawa. Salamat o God, to God be the glory, in Jesus' name, Amen! Asa itong mag-aawit, as we dismiss ourselves, magnagpadaway ang matag-usap ayaw kapito mga Diyos. Praise God, kung Diyos ka ng panalangin, karang o nga, doon ay medical check-up, 2 hours daw, human mo nakapamahaw, waan mo sa inyong sugar, o niya, pagpacheck mo sa inyong blood pressure, doon ay mga dala ng mga vitamins o mga tambal na nato ang binigate o sa atong minister, Linda Rivera.